Sa likod ng luntiang kagubatan ng mga puno ng pino sa Tagaytay, sa ibabaw ng isang maliit na burol, matatagpuan ang Calinaw Fertility Clinic. Sa loob ng maraming taon, ang lugar na ito ay nagsilbing kanlungan para sa hindi mabilang na mag-asawang sabik na magkaroon ng anak. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Dr. Emmanuel Manny De Leon, ang direktor ng klinika. Kinilala siya ng mga tao bilang isang huwarang doktor. Hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang malalim na pakikiramay. Madalas siyang lumabas sa mga artikulo tungkol sa kalusugan o maging panauhin sa mga programa sa TV tungkol sa infertility kung saan siya ay nagsasalita ng may kahinahunan, lohika at taus-pusong malasakit. Bukod sa kanyang imahe sa publiko, nakuha ni Dr. De Leon ang tiwala ng lahat sa pamamagitan ng matiyagang pakikinig at pag-unawa sa kwento ng bawat pasyente. Hindi niya sila tinatawag na pasyente lamang. Sa halip, sa malumanay na boses, binabanggit niya ang kanilang mga pangalan tulad ng Isabel o Marco. Para sa kanila, siya ay higit pa sa isang doktor na nagpapagaling. Siya ay isang taong nakikinig sa kanilang sakit at nagbibigay ng pag-asa. Kahit ang mga mag-asawang nagtagumpay na magbuntis pagkatapos ng maraming taon ng paggamot ay nagpapadala ng mga Christmas card o bumabalik sa klinika para lang ibalita, "Dok, mag-elementarya na po ang anak namin." Ang mga mag-asawang umaalis sa Calinaw Fertility Clinic, matagumpay man o hindi ang kanilang paggamot, ay may dalang kahit kaunting aliw na nakakilala sila ng isang doktor na may mabuting puso. Isang taong handang bagalan ang kanyang hakbang para maunawaan ang kanilang pinagdadaanan. At dahil sa absolutong tiwalang iyon, hindi nila kailanman pinagdudahan na sila pala ay dahan-dahang naglalakad patungo sa isang madilim na labyrinth. At ang gabay nila sa labyrinth na iyon ay ang taong pinakatinuring nilang pinagkakatiwalaan. Sina Marco Villanueva at Isabel Isa Reyes ay isang batang mag-asawa na naninirahan sa Tagaytay. Halos nasa kanila na ang lahat. Isang magandang bahay na may tanawin ng lawa, matatag na trabaho, at isang pag-iibigang matibay mula pa noong kolehiyo. Ngunit sa likod ng tila perpektong buhay na iyon ay mayroong isang lihim na kakulangan. 3 taon na silang kasal ngunit hindi pa rin sila magkaanak. Sa isang maliit at magkakakilalang komunidad tulad ng Tagaytay, ang isyu ng pagkakaroon ng anak ay madalas na nagiging paksa tuwing may mga pagtitipon, lalo na sa Pasko o Bagong Taon. Sa isang family reunion, isang tita ang walang ingat na nagtanong, "Ilang taon na nga kayong kasal? Wala pa rin bang balita?" "Abay, bilisan nyo na. Mas mahirap yan kapag tumanda pa kayo." Pilit nang umiti si Isa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Si Marco, nakatabi niya, ay tahimik lamang na hinigpitan ang hawak sa kanyang mga kubyertos. Bagamat walang masamang intensyon, ang mga salitang iyon ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa kanilang puso habang lumilipas ang mga taon. Sa umaga, pumapasok sila sa trabaho at ngumingiti na parang normal ang lahat. Ngunit sa gabi, palihim na tinitingnan ni Isa ang Instagram, pinapanood ang mga larawan ng una at pangalawang anak ng kanyang mga kaibigan. Habang nakikita niya ang mga kaibigang tinatawag na ngayong mommy ni Angelo o daddy ni Sofia, nararamdaman niyang napag-iiwanan na siya ng mundo. Si Marco, na laging nagsisikap na protektahan ang kanyang asawa, ay nagsimula na ring maramdaman ang hindi nakikitang bigat na pumipiga sa kanilang munting pamilya. Siya ang nag-iisang anak na lalaki. Ang kanyang mga magulang sa probinsya ay hindi direktang nangungulit. Ngunit ang kanilang pag-asa ay tahimik na nakapaloob sa bawat salita at tingin. "Kailangan naming maging malusog para maabutan pa naming kargahin ang apo namin." Sa pagitan ng kanyang pagmamahal sa asawa at responsibilidad bilang anak, madalas na mag-isang nauupo si Marco sa beranda, naninigarilyo, at agad itong pinapatay kapag lalabas si Isa. Marami na silang sinubukang ospital, mula sa mga lokal na klinika hanggang sa mga sikat na fertility center sa Maynila, ngunit laging pareho ang sagot. "Hindi po namin matukoy ang eksaktong dahilan." Maaaring dahil po ito sa inyong physical constitution. Ang mahabang paglalakbay na iyon ay nag-iwan lamang ng pagod at kabiguan.
Hindi sinisisi ni Marco si Isa, at hindi rin sinisisi ni Isa si Marco. Ngunit ang mga salitang hindi matukoy ang dahilan ay lalong nagpalalim sa kanilang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Isang araw, isang kaibigan ni Isa na 6 na taong nahirapan bago magkaanak ang nagdala ng magandang balita. Subukan nyo, sa Kalinaw Fertility Clinic, si Dr. Manny De Leon. 3 beses lang, nagtagumpay agad kami. Ang galing niya talaga! Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Isa. Nang tumingin siya kay Marco, tahimik itong tumango. Naniniwala silang ang desisyong iyon ang susi sa pagbubukas ng pinto upang maging magulang, ngunit hindi nila kailanman inakala na iyon pala ang simula ng isang trahedyang hindi nila inaasahan. Sa mundo ng mga mag-asawang may problema sa pag-aanak, ang pagpunta sa isang klinika ay hindi lamang simpleng konsultasyon. Ito ay isang sagradong ritual ng pag-asa, pananampalataya at kung minsan, pagsubok sa hangganan ng pasensya. Isang maagang umaga sa maulap na Tagaytay, pumasok sina Marco at Isa sa Kalinaw Fertility Clinic. Sinalubong sila ni Dr. Emmanuel De Leon nang may magiliw na ngiti at mahinahong boses. Hindi siya nagtanong ng may pagmamadali. Sa halip, hinayaan niyang kusa silang magkwento na parabang hindi sila nasa harap ng isang estrangherong doktor kundi isang guro na pinagkakatiwalaan nila. Matapos pakinggan ang kanilang mahabang paglalakbay sa paggamot, sandaling nag-isip si Dr. De Leon at nagsalita. Sa tingin ko, si Isabel ay mayroong isang napakabihirang kondisyon na tinatawag na microhormonal receptor disruption syndrome. Mahirap itong matukoy sa mga karaniwang pagsusuri. Pero huwag kayong mag-alala. Marami na akong nagamot na katulad na kaso. Ang paraan ng paggamit niya ng mga komplikado at akademikong termino tulad ng direct hormonal balance adjustment at temporary uterine relaxation ay nag-iwan kina Marco, isang negosyante, at Isa, isang guro sa elementarya, na walang kakayahang tumutol, tumango na lamang sila. Idinin ni Dr. De Leon na para sa pinakamahusay na epekto, kailangan ng isang espesyal na pamamaraan na may kasamang light sleep sedation. Mga 15 minuto lang kayong matutulog. Hindi masakit at walang side effects. Ang mahalaga ay ang inyong isipan ay nasa ganap na pagre-relax para ang matris ay magbukas ng tama ayon sa inyong cycle. Nang marinig ito, bahagyang nag-alinlangan si Isa. Isang hindi malinaw na pakiramdam ng kaba at pag-asa ang namuo sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Marco na puno ng pinaghalong pag-asa at paghingi ng paumanhin, sa wakas ay tumango siya. Sa araw ng pamamaraan, dinala si Isa sa isang maliit na silid na may malumanay na dilaw na ilaw. Isang nurse ang nagbigay ng ilang salita ng pag-aliw at iniksyonan siya ng sedative sa braso. Lahat ay naging malabo, ngunit hindi siya tuluyang nakatulog. Sa isang estado ng pagiging kalahating tulog, malinaw na naaalala ni Isa ang tunog ng mga yabag na tila mula sa sapatos ng isang lalaki. Isang hindi pamilyar na amoy ng pabango ang dumaan. Iba ito sa karaniwang amoy ng disinfectant sa ospital. Malamig, matapang, ngunit may halong tamis parang murang pabango ng lalaki. Gusto niyang igalaw ang kanyang katawan o imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay parang bato sa bigat. Sa malabong sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya bago siya tuluyang bumagsak sa malalim na pagkakatulog. Nang magising siya, bumalik na sa normal ang lahat. Inalalayan siya ng nurse at malumanay na sinabi, "Magaling po ang ginawa ninyo. Magpahinga lang po kayo sandali bago umuwi." Pilit nang umiti si Isa. Ang kaba ay naglaho na parang isang panaginip na hindi maipaliwanag. Hindi niya ito sinabi kanino man, kahit kay Marco, dahil hindi rin siya sigurado kung ano ang nangyari. At tulad ng lahat ng ibang pasyente, umalis sila sa klinika ng araw na iyon na may hawak na isang reseta para sa susunod na check-up at isang bulag na paniniwala na sila ay nasa ilalim ng pag-aalaga ng mga kamay ng isang himala. Walang sino man ang nakaalam.
na ang mismong sandali na ipinikit nila ang kanilang mga mata dahil sa tiwala ay ang sandaling pinakamaraming bagay ang ninakaw sa kanila. Halos 3 buwan matapos ang pamamaraan sa Kalinaw Fertility Clinic, nalaman ni Isa na siya ay buntis. Isang umaga ng tagsibol iyon, kung kailan nagsisimula palang mamukadkad ang mga puno ng cherry blossom sa mga burol ng Tagaytay. Nanginginig ang kanyang katawan habang hawak ang pregnancy test na may 2 malinaw na linya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang napaiyak si Isa. Si Marco ay sandaling natulala bago mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap, kabiguan at pagtitiis sa mga tingin ng iba, sa wakas ay pinagpala na sila ng langit. Para sa kanila, ang sanggol ay hindi lamang isang buhay, kundi isang gantimpala para sa kanilang matibay na pag-ibig at pasensya. Naging mapayapa ang kanyang pagbubuntis. Inalagaan ni Aiza ang kanyang kinakain at nagpahinga ng sapat. Inayos ni Marco ang silid ng sanggol at unti-unting bumili ng maliliit at magagandang gamit para sa kanilang magiging anak. Pinangalanan nilang Angelo ang sanggol, isang mapayapang regalo na ipinagkaloob sa kanilang pamilya. At isang maulap na umaga, sa isang maliit na delivery room sa isang lokal na ospital, umalingaw-ngaw ang unang iyak ni Angelo. Lahat ng pag-aalala ay naglaho at purong kaligayahan na lamang ang pumuno sa silid. Ngunit sa mismong sandaling inakala nilang pinakaperpekto, isang hindi nakikitang lamat ang nagsimulang pumasok sa kanilang buhay. Sa binyag ni Angelo, sa gitna ng tawanan, isang malapit na kaibigan ni Marco ang nagbiro, "Wow! Ang puti ng balat niya, may double eyelid at matangos ang ilong." "Walang nakuha sa'yo, Marco ah." Panalo ang genes ng nanay. Ang walang mali siyang salitang iyon ay tumusok sa isipan ni Marco na parang isang matalim na bubog. Sa una, tinawanan niya lang ito, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ito maalis sa kanyang isipan. Mula ng araw na iyon, mas pinagmasdan niya ang kanyang anak. Malalaking mata, matangos na ilong, maputing balat, lahat ay perpekto ngunit walang anumang bahagi na kahawig niya. Tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin at pagkatapos ay ang kanyang anak pabalik-balik. Sa una, isa lamang itong kakaibang pakiramdam, ngunit unti-unti itong naging isang lihim na obsesyon. Nagsimula na ring magbulungan ang mga kapitbahay. Mukhang dayuhan si Angelo, no? Siguro gwapo na yan mula pa sa sinapupunan. Hindi man kamukha ng tatay, baka sa pamilya ng nanay nagmana. Hindi niya sinisisi ang mga ito. Ngunit bawat salita ay parang maliit na patak ng tubig na unti-unting pumupuno at nagpapaapaw sa baso ng kanyang emosyon. Mahal ni Marco ang kanyang anak. Hindi nagbago iyon. Ngunit ngayon, ang pagmamahal na iyon ay may kasamang pagdududa na ayaw niyang paniwalaan. Hindi niya ito sinasabi, ngunit sa kanyang malalim na tingin at hindi sinasadyang mga buntong hininga, nagsimulang maramdaman ni Isa na may nagbabago. Naging mas mainitin ang ulo ni Marco at madalas na gumagawa ng dahilan para umuwi ng gabi na. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng katahimikan. Hindi maintindihan ni Isa. Inakala niyang dahil lang ito sa pagod o stress sa pag-aalaga ng anak, ngunit mas komplikado pa pala ang katotohanan. Sa isipan ni Marco, isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan ng rason at emosyon. Ayaw niyang pagdudahan ang kanyang asawa, ngunit habang lumalaki ang kanyang anak, natatakot siyang harapin ang posibilidad na maaaring hindi niya kadugo ang bata. Sa loob ng 4 na taon, ang kaligayahang matagal nilang hinintay ay nagsimulang sumira sa tiwalang binuo nila ng pag-ibig. Sa huli, pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, nagpasya si Marco na magpa-DNA test. Hindi dahil gusto niyang tapusin ang kanilang relasyon, kundi dahil hindi na niya kayang mabuhay sa gitna ng nakamamatay na pagdududang ito. Sa isang testing center, isinumite ni Marco ang mga sample ng buhok nila ng kanyang anak. Sinabi ng staff na bumalik siya pagkatapos ng 1 linggo para sa resulta. Maikli lang ang 1 linggo, ngunit para kay Marco, para itong 1 siglo. Gabi-gabi siyang hindi makatulog
at ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan habang naririnig ang iyak ng kanyang anak. Isang araw, habang pinapatulog niya si Angelo, tinitigan siya ng mga inosenteng mata ng bata at bigla niyang naramdaman na parang estranghero siya. Naging tahimik si Marco, maagang umaalis ng bahay at gabi na umuuwi. Nababahala si Isa ngunit hindi magawang magtanong. Nagluluto na lang siya, naglalaba at nag-aalaga sa bata. Mayroon siyang masamang kutob na may mali, ngunit hindi niya kailanman inakala na isang malaking lindol ang tahimik na paparating. Sa araw ng pagkuha ng resulta, mag-isang nagmaneho si Marco papunta sa testing center. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng sasakyan, nagliliwanag sa puting sobre na hawak niya. Sa loob ng sasakyan, mahigit 10 minuto siyang nakaupo nang hindi binubuksan ang sobre. Blanko ang kanyang isipan at ang kanyang puso ay tumibok nang napakabagal na halos marinig niya ang tunog nito sa kanyang dibdib. Sa wakas, binuksan niya ang sobre. Konklusyon: ang pagiging ama ay hindi kumpirmado, paternity is excluded. Hindi siya sumigaw, umiyak o hinampas ang manibela tulad ng sa mga pelikula. Isa itong sandali kung saan tila huminto ang lahat. Ang lahat ng ingay sa labas, ang mga busina, ang mga yabag ng tao ay tila hinihigop sa isang vacuum. Sa loob ng sasakyan, siya na lang at ang isang piraso ng papel na magaan na parang balahibo ngunit mabigat na parang langit ang naiwan. Nanlamig ang buo niyang katawan, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil gumuho na ang lahat. Pag-uwi niya, hindi siya kumain o nagsalita. Inakala ni Isa na may problema lang sa trabaho. Ngunit ng gabing iyon, habang nakatayo si Marco sa pinto at pinapanood ang kanyang asawa na pinapatulog ang kanilang anak, biglang namula ang kanyang mga mata. Sa paos na boses, nagtanong siya, "Isa, anak ko ba si Angelo?" Natigilan si Isa. Nanginginig ang kanyang mga labi ngunit walang salitang lumabas. Tiningnan niya ang kanyang asawa at anak, pabalik-balik, bago tuluyang humagulgol. Tinaasan siya ng boses ni Marco. "Nagpatest ako. Huwag kang magsinungaling." Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Isa. Humagulgol siya hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pagkasira ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, paulit-ulit niyang sinabi, "Hindi ko alam. Wala akong ginawang masama. Pero may kakaiba noong araw na yon." At bigla, isang malabong alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang hindi pamilyar na amoy ng pabango, ang katawang hindi maigalaw, ang mga yabag ng isang lalaki sa paligid ng kama, at ang hindi malinaw na kaba na pilit niyang binaliwala sa loob ng 1 taon. Tumingin siya sa kanyang asawa sa nanginginig na boses. "Marco, paano kung ang nangyari ay hindi dahil sa akin o sa kahit kanino, kundi sa klinika na yon?" Natigilan si Marco. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang pag-ibig, sakit, at katotohanan ay nagkahalo-halo na ngayon sa isang kaguluhang hindi nila kailanman inakala. Kinabukasan, nagpasya si Marco na mag-report sa Philippine National Police Provincial Office sa Cavite. Hindi dahil sa galit o paghihiganti. Ang nagtulak sa kanya ay ang matinding pagkalito at takot. Dahil kung totoo ang hinala nila ni Isa, hindi lamang ang kanilang pamilya ang nabubuhay sa kasinungalingan, kundi marahil ay marami pang ibang mag-asawa. Ang kaso ay itinalaga kay Major David Santos, isang veteranong investigador na may malawak na karanasan sa mga sensitibong kaso ng sexual na krimen at medikal. Binasa niya ang paunang ulat. Pinakinggan ang putol-putol na pahayag ni Isa, ang pakiramdam na groggy habang isinasagawa ang pamamaraan, ang kakaibang amoy ng pabango, ang sleep sedation at matagal na nanahimik. Walang nagsalita sa conference room. Alam ng lahat na kung totoo ito, haharapin nila ang isang kasong walang katulad. Ang subjective na pakiramdam ng isang tao, isang piraso ng resulta ng DNA test mula sa isang pribadong kumpanya, at ang kawalan ng pisikal na pinsala, ang kasong ito ay maaaring maging isang gulo. Bukod pa rito, ang kalaban nila
ay isang kilalang doktor na iginagalang ng buong komunidad, isang maling hakbang lang at maaaring masira ang tiwala sa buong propesyon ng medisina. Pero, sabi ni Major Santos sa kanyang team pagkatapos ng pulong, ang mga kasong pinakamahirap paniwalaan ang madalas na naglalaman ng pinakakakila-kilabot na katotohanan. Sa kanyang mahigit 30 taon sa serbisyo, isa lang ang natutunan niya. Huwag kailanman balewalain ang hindi malinaw na takot ng isang biktima. Nang gabing iyon, isang agarang pulong ang ipinatawag. Sa pahintulot ng Provincial Director, isang espesyal na investigation team ang binuo na may codename na Operasyon Nawawalang Binhi. Si Major Santos mismo ang nagbigay ng pangalan, isang simbolo hindi lamang ng isang kaso, kundi ng mga buhay na ipinanganak mula sa pag-abuso sa kapangyarihan at tiwala. Agad na ipinadala ang mga investigador ng palihim. Isang team ang nagsiyasat sa background ni Dr. Emmanuel De Leon, mula sa kanyang pag-aaral sa medisina hanggang sa kanyang 15 taong karera. Isa pang team ang kumuha ng listahan ng lahat ng pasyente na nagpagamot sa Kalinaw Fertility Clinic, partikular na tinitingnan ang mga sumailalim sa sleep sedation. Ang ikatlong team ay nagtalaga ng isang babaeng imbestigador na magpapanggap bilang pasyente para maranasan ang proseso ng paggamot. Lahat ng kilos ay isinagawa sa ilalim ng ganap na lihim upang hindi makahalata si Dr. De Leon o ang sinuman sa klinika. Sa headquarters, personal na sinuri ni Major Santos ang mga ulat hanggang hating gabi. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas na wala silang nahanap na ebidensya, isa na namang pamilya ang maaaring mapunta sa trahedya. Sa kanyang puso, hindi lamang responsibilidad bilang investigador ang naroon, kundi pati na rin ang bigat ng pagiging isang ama at lolo. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang larawan ng kanyang pamilya sa kanyang mesa. Sa larawan ng kanyang 3 taong gulang na apo na nakangiti, tahimik siyang bumubuntong hininga. Hindi niya ito sinasabi kanino man, ngunit sa kanyang mga pagod na mata, mayroong isang matatag na determinasyon. Kung totoo ito, sino ka man, ilalabas kita sa liwanag. At ganon nagsimula ang isang tahimik, maingat, ngunit matinding hindi nakikitang pangangaso. Halos 1 linggo ang ginugol sa maingat na paghahanda para sa plano na magpasok ng isang undercover agent sa Kalinaw Fertility Clinic. Napili para sa papel na ito si Sergeant Jasmine Cruz, isang 28 taong gulang na pulis. Mayroon siyang malumanay na anyo, mahinahong boses at mga matang may bahid ng kalungkutan. Nilikha ng investigation team ang isang perpektong pagkakakilanlan para sa kanya. Isang guro sa elementarya, 3 taon ng kasal, at may problema sa pag-aanak. Ang kanyang kwento ay dumaan na siya sa maraming paggamot na nabigo at kamakailan lang lumipat sa Tagaytay. Kailangang matutunan ni Jasmine hindi lamang ang pagsagot ayon sa script, kundi ang mabuhay bilang karakter na yon. Isang alanganing tingin o hindi natural na reaksyon ay sapat na para maghinala ang target. Nang pumasok si Jasmine sa Kalinaw Fertility Clinic, lahat ay tumugma sa mga naunang pahayag. Mula sa tahimik na espasyo na may amoy ng aromatherapy hanggang sa mahinahong ngiti at mainit na pakikipagkamay ni Dr. Emmanuel De Leon na natili siyang parang isang tapat na gabay na espiritual, nakikinig sa kwento ng infertility ni Jasmine nang may malalim na pakikiramay. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang kanyang nakakatakot na pagiging masinop. Hindi tulad ng ibang mga doktor, hindi agad nag-alok si Dr. De Leon ng paraan ng paggamot. Malalim niyang sinuri ang kanyang pamumuhay, mga gawi, relasyon sa asawa, ovulation cycle, at maging ang personalidad ng kanyang asawa sa mga sensitibong sitwasyon. Minsan, matagal siyang nananahimik, inoobserbahan ang paraan ng pagsagot ni Jasmine. Tila hindi lamang siya nakikinig sa mga salita, kundi binabasa rin ang kanyang tono, paghinga at mga mata. Pagkatapos ng unang konsultasyon, ito lang ang sinabi ni Dr. De Leon, medyo tensyonado kayong mag-asawa. Mukhang hindi pa sanay ang inyong katawan sa bagong kapaligiran. Obserbahan muna natin. Tatawagan ko kayo kapag handa na. Umalis si Jasmine sa klinika.
na may pakiramdam na nasasakal. Hindi niya alam kung nakapasa ba siya sa pagsubok o nabigo. Ngunit isang bagay ang naging malinaw sa investigation team. Ang Zorro na ito ay hindi madaling mahuhuli. Siya ay masyadong tuso, masyadong matalino at napakatiyaga. Ilang araw ang lumipas, muling ipinatawag si Jasmine sa klinika. Sa pagkakataong ito, nag-alok si Dr. De Leon ng ilang hormonal test at ipinagpatuloy ang konsultasyon. Walang anumang kilos na lumampas sa linya. Walang pagkakamali, walang kahina-hinalang pangyayari, lahat ay napakalinis at perpekto na halos hindi ka pani-paniwala. Sinuri ni Major David Santos ang mga video mula sa hidden camera at ang ulat ni Jasmine at bumuntong hininga. Minaliit natin siya. Hindi lang siya simpleng doktor, isa siyang matandang Zorro na kayang amuyin ang panganib. Sa katunayan, hindi basta-basta nagsasagawa ng krimen si Dr. De Leon. Maingat niyang pinipili ang kanyang mga target, ang background ng pasyente, ang kanilang psikolohikal na estado, ang kanilang kahinaan, at kailangan niyang maramdaman na mayroon siyang ganap na kontrol sa kanilang mga reaksyon habang nagkokonsulta. Kapag may bahagyang pagdududa o pagtutol, agad niya silang tinatanggal sa listahan. Iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas siya ng walang anumang reklamo sa loob ng mahigit 10 taon. Napagtanto ng investigation team na imposible siyang talunin sa direktang paraan. Kailangan ng ibang diskarte. Hindi sila maghihintay na gawin niya ang krimen, kundi hahanapin nila ang ebidensyang naiwan niya. At ganoon na bago ang plano ng investigasyon. Ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nakatuon na ngayon sa tila hindi nakapipinsalang mga resibo ng pagbili ng gamot. Sa pagharap sa matandang Zorro, natutunan nila upang mahuli siya, kailangan nilang maging matiyaga tulad ng ginawa niya sa kanyang mga biktima. Nang mabigo ang undercover na operasyon, binago ng investigation team ang kanilang direksyon. Ipinatawag ni Major David Santos ang isang panloob na pulong ng gabing iyon. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagtanong siya ng isang simpleng tanong na tumatagos sa puso ng problema. Kung talagang ginagawa niya ito sa loob ng maraming taon, tiyak na may iniwan siyang bakas hindi sa kanyang kilos, kundi sa proseso. Agad na ipinasok ang Financial Investigation Team. Ang kanilang misyon ay hindi tradisyonal na investigasyon, kundi ang pagsubaybay sa daloy ng mga dokumento, mga invoice, resibo, at ledger. Bagamat tila tuyo at walang emosyon, ang mga papel na ito ay maaaring magkwento ng marami kung alam mo lang kung paano makinig. Sinimulan nila sa pagsusuri ng lahat ng talaan ng pagbili ng sleep sedatives ng Kalinaw Fertility Clinic sa nakalipas na 3 taon. Ito ay isang napakalaking koleksyon ng data, mga Excel file, printout, delivery receipt at inventory list. Sapat na ang daan-daang item at siksik na mga numero para sumuko ang sinuman. Ngunit sa team, mayroong isang batang pulis, si Corporal Leo Garcia, na nagtapos ng economics ngunit may nag-aalab na pagnanais sa investigasyon. Siya ang unang nakapansin ng isang bagay na kakaiba. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, nanatili si Garcia umiinom ng kape habang pinagkukumpara ang mga file. At isang kakaibang pattern ang lumitaw. Bawat katapusan ng taon, partikular sa pagitan ng Oktubre at Disyembre, ang dami ng propofol na binibili ng klinika ay dumodoble o minsan ay tumitriple pa kumpara sa ibang mga buwan. Minarkahan niya ang bahaging iyon at sinundan ang listahan ng iba pang mga gamot. Lahat ng iba pang gamot ay nanatili sa pare-parehong antas, ngunit ang propofol lamang ang tumaas ng hindi normal. Ang propofol ay isang short-acting sedative na karaniwang ginagamit sa mga simpleng operasyon o endoscopy. Hindi ito isang gamot na kailangan sa malaking dami sa isang fertility clinic. Nang iulat niya ito kay Major Santos, tahimik na binasa ng Major ang ulat, itinaas ang kanyang ulo at dahan-dahang sinabi, eksaktong tumutugma ito sa mga panahon kung kailan sinusubukan ng mga mag-asawa na magbuntis para magkaroon ng anak na may magandang birth year. Tinitiempuhan niya ang mga sandaling pinakadesperado sila. Napakaplanado.
Pagkatapos nito, kinumpara ng team ang dami ng biniling gamot sa bilang ng mga pasyenteng iniresetahan ng sedation at isang nakakagulat na resulta ang lumabas. Ang dami ng biniling gamot ay sapat para ilagay sa malalim na pagkakatulog ang 5 hanggang 7 tao araw-araw. Ngunit sa mga opisyal na talaan, 2 o 3 pamamaraan lamang ang nakalista bawat araw at hindi lahat ay nangangailangan ng sedation. Ito na ang tiyak na ebidensya. Mabilis na nag-apply ang team para sa isang search warrant para sa bodega ng gamot at gumawa ng isang listahan upang ikumpara ang mga serial number ng gamot, petsa ng pagdating at mga supplier. Ang maliliit na pahiwatig ay nagsama-sama upang mabuo ang isang malaking larawan. Si Dr. Emmanuel De Leon ay gumagawa ng 2 set ng mga talaan upang magmukhang lehitimo ang dami ng gamot na ginagamit niya para sa kanyang masamang gawain. Ang nakakagulat ay hindi siya gumamit ng murang gamot na karaniwang ginagamit sa mga hindi gaanong kilalang pasilidad. Sa halip, pinili niya ang propofol na may kaunting side effects at banayad na epekto. Ngunit ito rin ay isang gamot na maaaring maging lubhang mapanganib kapag inabuso. Isang pagpili na propesyonal na mahusay, ngunit sa esensya, masama. Tiningnan ni Major Santos ang mahabang listahan at bahagyang tinapik ang mesa gamit ang kanyang panulat. Akala niya na itago niya ito ng perpekto, pero nakalimutan niyang hindi marunong magsinungaling ang mga dokumento. Nanahimik lang sila hanggang sa may makinig. Ang mga salitang iyon ay parang isang utos. Ngayon, ang investigasyon ay may malinaw na direksyon. Hindi na ito isang yugto ng pagdududa, kundi isang yugto ng pagkolekta ng ebidensya para patunayan ang pagkakasala. Nang mailabas ang search warrant, lahat ng miyembro ng team ay napigil ang hininga. Ang pagsalakay ay isinagawa noong Lunes ng umaga sa pagsisimula ng isang bagong linggo sa Kalinaw Fertility Clinic. Walang sirena, walang marahas na komprontasyon, isang matatag na katok lamang at isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. PNP. Dr. Emmanuel De Leon, kailangan namin ang inyong kooperasyon. Mula sa kanyang mesa na gawa sa kahoy na nara, kung saan siya laging nagkokonsulta, itinaas ni Dr. Emmanuel De Leon ang doktor na lumabas sa hindi mabilang na mga artikulo, talk show at maging sa mga seminar sa etika sa medisina ang kanyang ulo. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal itong tumitig sa mga mukha ng mga investigador at ibinaba niya ang kanyang panulat, bahagyang bumuntong hininga at sinabi, "Inaasahan kong darating ang araw na ito." Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanyang mga pulso. Ang tanawing iyon walang dugo, walang sigaw, ay nagpahirap sa paghinga maging sa mga miyembro ng investigation team. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa nakakapangilabot na kahinahunan ng isang taong inaaresto para sa karumal-dumal na krimen ng panggagahasa sa mga babaeng nasa ilalim ng sedation. Sa interrogation room, nanahimik muna si Dr. De Leon. Hindi siya lumaban, hindi tumutol, hindi nagmakaawa. Nawala ang kanyang magiliw ng ngiti, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng kakaibang kumpiyansa ng isang intelektual. Nang ilapag ni Major Santos sa harap niya ang isang kopya ng isang Excel file na pinamagatang Treatment Plan Optimization na narecover mula sa isang hard drive ng laptop na akala niya ay nabura na niya kasama ang mga resibo ng gamot, listahan ng pasyente, at isang profesional na pagsusuri sa propofol, ngumisi lamang si Dr. De Leon, isang ngiti na kasing nipis ng talim ng labaha, at nagsalita siya. Hindi ito isang ordinaryong pag-amin. Hindi ito pagsisisi. Ito ay isang panayam. Hindi ako nanggahasa. Ginawa ko ang isang bagay na dapat pasalamatan ng lipunang ito. Bawat babaeng lumapit sa akin ay may dalang pangarap at ginawa ko lang na totoo ang pangarap na yon. Hindi ako nagbigay ng kamatayan. Nagbigay ako ng buhay. Pinili ko ang aking pinakamahusay na genes para lumikha ng isang bagong henerasyon mas matalino, mas malusog at mas maganda.
Ito ay isang biyaya, isang misyon na tahimik kong binalikat sa loob ng mahigit isang dekada. Hinuhusgahan niyo lang ako gamit ang isang pamantayang mahina at mapagkunwari na moralidad na kinakapitan ng lipunan. Ako ay isang taong nagpapabuti sa lahi ng tao. Wala akong kasalanan. Sa silid na iyon, ako ang Diyos. Lahat ng nasa silid ay natigilan. Hindi dahil sa sila'y kumbinsido, kundi dahil sa pagkabigla. Walang bahid ng panginginig sa kanyang boses. Malinaw na hindi siya pisikal na may sakit, kundi may malubhang God complex, isang matinding narcissistic personality disorder. Isang delusyon kung saan naniniwala ang isang kriminal na kumikilos siya para sa isang mas mataas na layunin na higit sa karaniwang moralidad. Sa kanyang isipan, ang mga biktima ay hindi biktima, kundi mga kasangkapan lamang para maisakatuparan ang kanyang plano ng ebolusyon. Hindi nagsalita si Major Santos sa buong pag-amin niya. Nang matapos si Dr. De Leon, isinara niya ang folder at tinitigan siya ng diretso sa mata, isang tingin na may halong awa at galit. Hindi ka Diyos. Isa kang may sakit na halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng kabutihan. Pagkatapos ng interogasyong iyon, nabuo ang kaso. Pag-abuso sa kapangyarihan, panggagahasa sa maraming biktima na walang kakayahang lumaban, paglabag sa karapatang pantao at organisadong pandaraya sa medisina. Malinaw ang mga paratang. Ngunit para sa investigation team, ang mga paratang ay legal na formalidad lamang. Ang mas bumagabag sa kanila ay ang mga batang lalaki sa gitna ng maling akala, naninakawan ng kanilang sagradong kahulugan at ang mga pamilyang hindi na malalaman kung ano ang totoo at kasinungalingan sa kanilang sariling tahanan. Nang opisyal na ibalita sa media ang kaso ng Kalinaw Fertility Clinic, nagimbal ang buong bansa. Ang mga papuri at komento na dating tumatawag kay Dr. Emmanuel De Leon na tagapagbigay ng himala ay napalitan na ngayon ng galit at pagkasuklam. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay wala sa social media. Ito ay nangyayari sa maliliit na tahanan ng mga mag-asawang dating lubos na nagtiwala sa klinika na iyon. Biglang dumami ang mga taong pumupunta sa mga DNA testing center sa buong bansa. May mga mag-asawang tahimik na dumating, karga ang kanilang anak. May mga babaeng mag-isang pumunta, namumula ang mga mata. May mga asawang lalaking tahimik na nakaupo sa pasilyo, hawak ang isang resultang hindi nila magawang buksan. Hindi mabilang na pamilya ang inilagay sa timbangan ng pagdududa, sakit at pag-aalinlangan. Ang mga tanong na hindi dapat umiral sa isang tahanan ay mabigat na umalingaw-ngaw. Anak ko nga ba talaga ito? Kung hindi, kaya ko pa bang ipagpatuloy ang pagmamahal na ito? Ilang pamilya ang gumuho sa mismong araw na lumabas ang resulta. Isang asawang lalaki, nang malaman ang katotohanan, ay agad na umalis ng bahay, iniiwan ang kanyang asawa at anak sa gitna ng mapanghusgang tingin ng mga kamag-anak. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan at kahit na biktima rin ang kanyang asawa, hindi niya ito mapatawad. Ngunit mayroon ding mga kwentong masakit, ngunit makatao. Isang asawang lalaki, nang malaman na hindi niya kadugo ang bata, ay nag-leave ng 1 linggo at dinala ang kanyang asawa at anak palayo sa lungsod. Hindi siya gaanong nagsalita. Kinalong niya lang ang bata. Tiningnan ng kanyang asawa at sinabi ng may namamaos na boses, "Hindi ko kailangan ng papel. Sapat na sa akin na tatay ang tawag niya sa akin." Ngunit sa kanyang puso, mayroon ng lamat. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanilang hinaharap. Ang kaligayahan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito buo, isang kaligayahang may peklat. Para kina Marco at Isa, ang kwento ay isa na namang bagong paglalakbay. Hindi sila agad nagpatawad at hindi rin sila nagmadaling maghiwalay. Pagkatapos ng hindi mabilang na gabing walang tulog, pagkatapos ng galit, katahimikan at tahimik na pag-iyak sa dilim, pinili nilang manatiling magkasama. Hindi dahil hindi sila nasaktan, kundi dahil mayroong isang batang lumalaki araw-araw at sa mga inosenteng mata ng batang iyon,
Naroon ang dugo ng kanyang ina at ang pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan. Ang huling eksena ay isang hapon ng taglagas, kung saan tinuturuan ni Marco si Angelo na maglakad sa isang parke. Tumatakbo ang bata palapit sa kanya, natutumba at muling bumabangon. Yumuko siya, niyakap ang kanyang anak at ngumiti ng may init ngunit may halong kapaitan sa kanyang mga mata. Magkahalo ang pagmamahal, sakit at pagtanggap. At iyon mismo ang nagpapabago sa kwentong ito mula sa isang simpleng kaso ng krimen patungo sa isang babala. Hindi lahat ng nakasuot ng puting Amerikana ay may mabuting puso. Hindi lahat ng tinatawag na pag-asa ay nagmumula sa kabutihan. Ang katotohanan ay kapag ginamit ang tiwala laban sa iyo, ang nasisira ay hindi lamang ang katawan, kundi ang mismong pananampalataya sa kapwa-tao at sa buhay. Ang kaso ay nagtapos sa hatol ng batas, ngunit ang paglilitis ng konsensya ay patuloy na umuugong sa loob ng mga nasirang tahanan. At dapat tandaan, minsan, ang demonyo ay hindi nagpapakita ng matatalim na pangil at kuko. Minsan, ang demonyo ay may magiliw na ngiti, isang kagalang-galang na titulo at isang boses na kasing lambing ng hangin. Kaya dapat laging maging mapagmatyag, lalo na sa mga sandaling ikaw ay pinakamahina at ipinagkakatiwala mo ang iyong pananampalataya sa iba.